mag-orient, pero gusto kong lang maglambing sa inyo ngayon. Ano ba yung dahilan bakit every Sunday nandito tayo sa church? Coming from the word Sunday celebration, we are celebrating God's goodness, tama po? Ang tanong ko ngayon, may dapat ka bang ipagpasalamat kay Lord ngayon? Meron ba? Marami, di ba? Maraming nangyaring hindi maganda, pero mas maraming dahilan para magpuri at magsamba sa Panginoong Diyos. Huwag mo namang marinig kay Lord na, narinig ko na yan eh. Nakita ko na yan eh. Ibang level naman. Ibang level naman. Ano, okay lang ba yun? Ibang level. Malaya kang pumalakpak. Malakas ka. May buhay ka. Then give it all to Jesus right now. Don't withhold anything to Him. That God has been so, so good sa ating mga buhay. And we will teach you a new song ng pagpupuri at pagsamba kay Lord. Yeah, let's give it all to Jesus right now. Pagpupuri at pagsamba, tanging sa Panginoon lamang. Come on, let's clap our hands to Jesus. Pagpupuri at pagsamba, tanging sa iyo lamang. Diyos na makapangyarihan, magpakailanman. Ang pag-ibig mo'y sapat sa kanino man. Pagkat di ka nagbabago, magpakailan. Pagpupuri, come on, say! Pagpupuri at pagsamba, tanging sa iyo lamang. Diyos na makapangyarihan, magpakailanman. Ang pag-ibig mo'y sapat sa kanino man. Amen. Pagkat di ka nagbabago, magpakailanman. Ika'y aking sasambahin, ngalan mo'y sasambitin. Pagkat pag-ibig mo ang siyang mahalaga sa'kin. Sa gitna ng kalungkutan, ika'y mapupurihan. Pasasalamat at magpakailanman. Amen. Praise the Lord. Pagpupuri. Pagpupuri at pagsamba, tanging sa iyo lamang. Diyos na makapangyarihan, magpakailanman. Ang pag-ibig mo'y sapat sa kanino man. Pagkat di ka nagbabago, magpakailanman. Pagpupuri at pagsamba, tanging kay Lord sa iyo lamang. Diyos na makapangyarihan, magpakailanman. Ang pag-ibig mo'y sapat sa kanino man. Pagkat di ka nagbabago, magpakailanman. Ika'y aking sasambahin, ngalan mo'y sasambitin. Pagkat pag-ibig mo ang siyang mahalaga sa'kin. Sa gitna ng kalungkutan, ika'y papupurihan. Pasasalamatan magpakailan. Ika'y aking sasambahin. Come on, raise your voices. Ika'y aking sasambahin, ngalan mo'y sasambitin. Pagkat pag-ibig mo ang siyang mahalaga
nagpupuri, nagdiriwang ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Lumalapit sa presensya mo, nagpupugay ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, sa bawat araw, pinupuri at sinasamba. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, di nagbabago. Si Yahweh ang ating Diyos. Come on, palakpak sa Panginoon. Hallelujah! Praise you, Jesus. Kami aawit at magpupuri magpakailanman sa dakila mo pangalan. Minsan pa, umaawit, nagpupuri, nagdiriw ang lahat, ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Malapit sa'yo, Panginoon. Malapit sa presensya mo, nagpupugay ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Umawit, umawit, maawit, nagpupugay, nagdiriwang ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Lumalapit sa'yo, lumalapit sa presensya mo, nagpupugay ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Sa lahat ng anumang panahon, anumang sitwasyon, sa bawat araw, pinupuri at sinasamba. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, di nagbabago. Si Yahweh ang ating Diyos. Come on, hallelujah! Praise the Lord as we declare it.
Ano yung reason bakit nandito ka sa church? Alam niyo, usually, yung karaniwang sagot ng mga tao, nandito ako sa church kasi kailangan ko ng blessing. Nandito ako sa church kasi gusto kong makapasa sa exam kaya pinagpipray ko yun. Nandito ako sa church kasi pinagpipray ko na gumaling ako sa karamdaman ko. Nandito ako sa church kasi gusto ko na ipag-pray yung mga pangangailangan ko. Okay naman yun. Na hinahanap natin sa Panginoong Diyos yung mga pangailangan natin. But I want to shift your focus right now. Instead of asking something from God, why not at this moment, let us express how much God means so much to us. Kailangan natin ma-express right now, Lord, you mean so much to me. And by my worship, gusto kong ma-move yung heart mo. I just don't want to ask something from you, but I want to move your heart right now. Yeah, can we do that right now? Instead of asking for something, why not let us express kung gaano tayo nagpapasalamat sa Diyos kasi nakarating tayo ng ligtas at payapa sa lugar na ito. Why not let us express how much we are thankful sa ating Panginoong Diyos dahil nakapasa kayo sa mga eksaminasyon ninyo after nitong nakalipas na exam week. Why not let us express how much we are grateful to God because of the blessings, because of the healing, because of the peace na nararamdaman natin. Can you close your eyes right now? Isipin mo kung ano yung bagay na sobra-sobra kang nagpapasalamat sa oras na ito. It could be your family, it could be your husband, your wife, your sister, your brother, your parents. It could be your work, yung pag-aaral mo. It could be anything na pinaramdam sa'yo ng Diyos kung gaano Kanya kamahal. Kasi kapag naisip mo kung ano yung bagay na sobra-sobra ka nagpapasalamat sa Kanya, diyan lamang magiging effective yung worship natin ngayon. We will be able to shake the throne of God. Heavenly Father, Ikaw po yung nakakakita ng puso namin. Ikaw po yung nakababasa ng aming mga isip. Ikaw, Panginoong Diyos, yung nakararamdam kung sino man dito yung malungkot, kung sino may pinagdaraanan, kung sino rito yung nasasaktan, kung sino rito yung nangangailangan ng matinding tulong mo, Panginoon. But God, we want to create an atmosphere of saying things, giving glory to your name right now. Lord, we want to move your heart. Tell us what moves you. Lord, kung yung makapag-move ng heart mo ay yung talent namin, we will freely give them all to you. Kasi sa iyo naman nanggaling yun. Kung yung makapag-move ng heart mo, whichever skills that we have, we will freely give them all to you. Kasi sa iyo naman nanggaling yun in the first place. Lord, you can use anything. You can use us for your glory. To God, here we are. Ayaw namin magsimba lang dahil may kailangan kami. Pero gusto namin magsamba sa'yo. Dahil naging mabuti ka sa amin. Ipinakita mo kung sino yung totoong Diyos na aming pinaglilingkuran. Nagpakita ka ng mga himala sa amin. Nagpakita ka sa amin ng matinding proteksyon. Nagpamalas ka sa amin ng kapangyarihan mo. Niyakap mo kami na mahigpit sa panahong pakiramdam namin kami nag-iisa. Ikaw yung naging kakampi namin sa panahong tinalikuran kami ng lahat. Yun yung pakiramdam namin.
God, you are there. And you are the way when there seems to be no way. You move even when we don't see it, even when we don't feel it, oh God. You are here. You are here. And we want to move your heart right now. Lord, bagamat meron kami mga bagong kasama rito, I know there are a lot of things that they are grateful for. And right now, kasama sila, gusto ka naming pasalamatan, gusto ka naming purihin. So please take delight in our worship, in our praises. Move in this place. Turn their lives upside down. Let them see how great you are, the God that we are serving. And your name is Jesus. No other name that is above every other name. The most beautiful name, the most wonderful name, the most powerful name we know. We praise you, Jesus. In Jesus' name, Jesus' name. Jesus, Jesus, my precious Lord, none of the earth nor heavens above that I have found more beautiful. You are my treasure, my great reward. Sing Jesus, 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 precious Lord, none on the earth, heavens above. I have found more beautiful. You are my treasure, my great reward. I just wanna move your heart. Is all I wanna do. I just wanna stand in and pour my love on you, no matter how much the cost. I freely give it all to you, all to you. Your love made a way.
melody. Just tell me what moves you. Just tell me what moves. Is it a fragrance? Is it a fragrance? Then I pour. Is it a lie down? And here I give my vows. Is it a song I sing? There's every melody. Just tell me what moves you. Just tell me what moves. Is it a fragrance? Then I pour. Is it a life laid down? And here I give my vows. Is it the song I sing? Then here's every melody. Just tell me what moves you. Just tell me what moves. Is it the fragrance? Then I pour my all out. Is it a lie laid down? And here I give my vows. Is it a song I sing? There's every melody. Just tell me what moves you. Oh, just tell me what moves. I gotta know, I gotta know. Just tell me what moves you, Lord. You gotta tell me. Just tell me what moves you. Just tell me what moves you. It's all I wanna do. I just wanna stand in awe and pour my love on you, no matter how much the cost. I freely give it all to you, all to you. I just wanna move your heart, get caught within your gaze, right here in your presence. God is where. Oh, just to dwell in your house, waste my hours and my days on you. Oh, come on, you raise your voices. Is it a fragrance? Come on, raise your voices. Then I pour my all out. Is it a love? Naintindihan niyo ba yung mensahe ng kanta? Then here we need to know what moves the heart of God. Is it your talent? Is it your job? Is it anything that your hands has made up? Just ask kung ano makapag-move ng heart ng Lord. Is it a Come on, church. Raise your voices. Then I pour my all. Hallelujah. Is it a lie? Hallelujah. Lord, ito bang ministry ko yung makapag-move ng heart mo? Kasi Lord, kung itong ministry yung makapag-move ng heart mo, aalagaan ko tong ministry ko. Aalagaan ko tong ministry ko, Panginoon Diyos. I will not take this for granted. Lord, kung yung pag-uwi ng family ko, yung magpapabove ng heart mo, I will bring my whole family sa inyo. Lord, kung yung work ko, yung makapag-move ng heart mo, I will honor you. I will make your name famous in my workplace. So please tell me what moves your heart. Ito bang pag-aaral ko, yung makapag-move ng heart mo? Lord, nandito yung mga kaklase ko. Kung yun yung magpapamove ng heart mo, please. Here they are. Lord, tell me what moves your heart. Then I pour my all out. Is it, Lord, here's my life. I'm giving them all to you. I give my vows. Is it the song I sing? Then it's every melody. Just tell me what moves you. Come on, ask God, tell me what moves you. Tell me what moves you. Lord, here we are, nagiging sensitive kami sa'yo. Just tell me what
tell me what. Come on, ask God. Ask God. Just tell me what, Lord, patalasin mo yung tenga namin. Just tell me what moves. We want to hear your voice. Just tell me what moves. Here we are, we're listening, God. Just tell me what moves. Is it my community? Is it the satellite I am part of? Is it my work? Just tell me what. Is it my talent? Is it my ministry? Just tell me what moves. Is it my family, oh God? Just tell me what moves. Just tell me what moves you. Just tell me what moves you. Just tell me what. Sing, I just wanna move your heart. It's all I wanna do. I just wanna stand in awe and pour my love on you, no matter how much the cost. I freely give it all to you, all to you. Oh, I just wanna move. Get caught within your grace, right here in your presence, God, is where I wanna stay. Oh, just to dwell in your house, waste my hours and my days on you, on you. Oh, I just wanna move your. Get caught within your grace, caught within your grace, right here in your presence, God, is where I wanna stay. In your presence there is freedom. In your presence there is fullness of joy. In your presence there is real love, oh God. All of you. Your love made a way. Jesus. Praise to the King of Kings. Praise to the Lord of Lords. Praise to the name of Jesus. Halakat salakara la 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 kara la la kara salakara kala la 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 la. Hasakara la 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 kara kasalakara la 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 kasalakara la 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 la. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Reading from 1 Kings 18, verse 42 hanggang 46, New Living Translation. So Ahab went to eat and drink. Pansinin niyo, no, yung pagkakaibang reaction ng dalawang character rito. So Ahab went to eat and drink. But, lahat magsabing but Elijah climbed to the top of Mount Carmel and bowed low to the ground and prayed with his face between his knees. So anong ginawa ng dalawang taong to? Isa prophet, isa hari. Si Ahab ay nagpakasaya, uminom at kumain. But si Elijah anong ginawa? Umakyat pa ng bundok. Lumuhod ang ulo niya between his knees at nanalangin. Kayo kaya? Meron ba sa bahay niyo na masyadong balisahin? O meron sa kasama niyo sa pamilya niyo na despite yung problem, iniiyak kay Lord, nanunumbong. Ang hirap pagka ganun, di ba? May kasama kang balisahin. Then he said to his servant, "Go and look toward the sea." The servant went and looked, then returned to Elijah and said, "I didn't see anything." 7 times Elijah told him to go and look. Finally, verse 44, the 7th time, his servant told him, "I saw a little cloud about the size of man's hand rising from the sea.
Then Elijah shouted, "Hurry to Ahab and tell him." So, pansinin nyo, ilang beses na nalangin si Elijah na walang result? 6 times. Walang resulta. Sumuko kaya siya? Kayo kapatid, pagka hindi na dumadating ng 1 year, 2 years, 3 years, 4 years, 5 years, 6 years, 7 years, tumitigil lang ba kayo? Si Elijah, hindi. Ako, hopefully, maasa ko na may kapupulutan tayong inspirasyon mula kay Elijah. So, hindi siya tumigil. And on the 7th try, ayun na, bumalik ka ulit sa dagat, tignan mo kung meron ng makapal na ulap na palatandaan may malakas na ulan darating. Hurry to Ahab and tell him, "Climb into your chariot and go back home. If you don't hurry, the rain will stop you." Now, tignan ulit natin pagkakaiba. Nakakatuwa itong story ito kasi although nandun na yung answered prayer, makikita natin yung excitement between King Ahab at si Elijah, Prophet Elijah. Verse 45, "And soon the sky was black with clouds. A heavy wind brought a terrifying rainstorm. And Ahab left quickly for Jezreel." So anong action ni Ahab? Kasi sabi ng assistant ni Elijah, sabi mo kay Ahab, magmadali. So dito naman, it seems very quick. But tignan natin, who was quicker? Yung kumain at nag-inom o yung nanalangin? Then the Lord gave special strength to Elijah. He tucked his cloak into his belt and ran ahead. Meron mo, naka-chariot na si naunahan niya pa. Kadalasang ganon, pansinin nyo, kung sino yung worshiper, sino yung prayerful, yun ang excited kay Lord. Pero yung nakinabang lamang doon sa worship prayerful, parang wala lang. Praise God, may pagkain. Praise God, may bahay na tayo. Praise God. Kaya usually, yung excited, yung talang nanalangin. Kasi siya ang nakipag-battle. Tagumpay niya yon. Gets ninyo? Kayo ba excited? Nandito kayo? Siguro kayo yung nagpe-pray. He tucked his cloak into his belt and ran ahead of Ahab's chariot all the way, malayo-layo all the way to the entrance of Jezreel. So from Mount Carmel, tinakbo niya all the way, bumaba ng bundok all the way sa entrance ng Jezreel. Why? Excited siya. Wow, dumating ang answer ni Lord. Sana tayo lahat ganon, excited tayo. Sana ganon. Let's pray, Father Lord. Dinggin mo mapanalangin namin at nawa itong message na to ay maghatid ng malalim na impact sa life namin sa pamagitan mo ng pagsulat ito sa aming puso at nawa maging buhay na namin ang buhay ng pananalangin po, Lord. And always, kung may kasagutan ka, excited namin ipagpasalamat, excited kaming salubungin ka uli dahil there's a lot of things pa na pwede mong ibigay sa amin kung gusto po namin. Lord, nawa, basbasa mong isipan namin, puso namin para maging mabuting lupa ito na tataniniman mo ng mga bagay through your servant sa umagang ito. Father, speak to us. I pray for miracles. I pray for signs and wonders. I pray for healing. I pray, Lord, na magbuo ka lang po ng mga pamilya sa panampalataya sa isang sambahan. Ibigay mong mga minimitihin nila, desires nila. Meron ka naman pangako, Psalms 37 verse 4, "Delight in God and He will give the desires of your heart." Speak to us, Lord. In Jesus' name, lahat magsabing amen. Pwede na kayo mo po. Pagbati sa inyong lahat, congratulations. Although ang iba, pwede na nilang gawin excuse ang masamang panahon, bagyo, baha, but you decided to be in the presence of God. Alam nyo, yun nag-preach ako sa, hindi ko alam kung butuan yon. Kasi ang Mindanao, halos ikot ko lahat yan maliban lang sa Sulu, Basilan. Ay hindi, sa Mati yata yung Davao. And maaga ako dumating kasi invited ako. Pag leader ka kasi doon sa organization, lalo kung mataas-taas lang ang posisyon mo, iikot ka talaga sa buong bansa. And I experienced that. At dumating ako doon sa church alas 7 yata.
Tapos, meron mga members na. At kinuwento sa akin ng pastor, alam mo, yung mga members na yan, 5 kilometers ang linalakad yan para mapuntang church. So, 5 kilometro, papuntang church, 5 kilometro. Nakaka-inspire. At alam niyo mga kapatid, pagka ganun parati heart natin, palagay ko naman hindi tayo kakalimutan ng ating Pangdiyos. Pagka ikaw na humihiling sa Kanya. Kasi kita niya yung commitment nyo, kita niya ang desire nyo. Ngayon, madali na mag-travel, may tricycle, may mga sasakyan na sana mapil ni Lord, karapat-dapat tayong nabigyan mga blessing. Now, ang isang bagay na as a pastor, and I hope lahat ng mga head of families dito, mga magulang, ay ito dapat ang nararamdaman natin na meron mga prayers tayong alam na pinagpe-pray ng bawat isa. Ako, halos lahat ng mga buhay nyo, maliban sa mga bago, wala pa masyado. Pero eventually, malalaman ko rin yan kasi bilang pastor, dapat interesado ako malaman para mapag-pray ko kayo. Yung bang pinagpe-pray natin sa bagay pero 1 month na, 2 months na, 1 year na, and several years, wala pa rin kasagutan. Sa mga mahina sa faith, maaaring susuko na, maaaring magtatampo na sa Pangdiyos. Kaya, it bothers me much. And I hope lahat mga magulang dito, lalo kung magandang ang plano nyo sa anak nyo, dapat ganun din tayo. Sa mga leaders na rito, dapat masyado tayo concerned sa ganung bagay. Kasi, every prayer and unanswered, maapekto ng body ni Lord. Pinaliwanag ito ni Pablo sa Corinthians. Pagka may isang part ng body ni Lord, ang church ay bine-bless, lahat na mabe-bless. Pero kung may nasasaktan, damay tayo. Kaya ang payo ni Pablo sa Book of Hebrews, huwag niyo kakalitan ang pagtitipon. Kasi nagpapalakasan tayo, we need each other. Kaya kung may mga prayer request tayo, na ang tagal na hindi sinasagot, nakaka-apekto sa faith niyan and mararamdaman ito ng bawat church. Alam niyo ba, we are not released from a prayer until it is answered. So ang thought dito, ang message dito, kapatid, hanggang walang kasagutan ang Diyos, wag kang titigil. Wag kang titigil. Wag kang papayag na your prayers will be left unanswered. Wag kang pumayag. Kasi pagka pumayag ka, malit ang tingin mo kay Lord. Pero at first, sinasabi mo, God created everything, makapangyarihan siya. Tapos, susukuan mo. Sasabi mo, bahala na siya, matanda na siya. Kung impyerno gusto niya, bahala siya. Basta ako nagsabi, ganun lang ba yun? So, ibig sabihin, wala ka. Deep inside you, perhaps, sumuko ka na kay Lord. Ayusin mo yan. And I hope itong message no ay lalong magbigay fire sa atin. Prayers unanswered ay hindi ka rinirelease niya sa contract mo kay Lord. Kasi ang contract ni Lord sa atin, 1 Thessalonians 5, ang sabi niya ng Pablo, pray, walang tigil sa pag-pray. Contract natin yan. Tama ba, Kahulyo? Kaya huwag ka magpapatanim kay Satan sa isipan mo, ay wala na yan, alam na nila, ayun, ginawa ko lahat, wag. Demonyo yan trabaho sa isip mo at ang problema, marami na bibiktima. It is our contract with God. Buti pa nga, buti pa yung mga Katoliko kahit sa jeep, meron silang beads. Mukhang mas prayerful sila sa atin. Mga Muslim, ilang beses ang araw na nanalangin. Meron pang speaker yan. Salah! Di ba naririnig niyo yan? Tapos tayo, nagsasabi tayo, kilala natin si Lord. Tapos magpapakatukso kay Satan. Alam na nila yan. Bahala sila sa buhay nila. Ganun na lang, lalo kung asawa mo yan, kapatid mo yan, magulang mo yan, susukuan mo sila. So you are releasing yourself sa contract. Sa kung release mo sarili mo sa contract na sinabi ni Pablo sa 1 Thessalonians 5, pray unceasingly. So meron pa bang
responsibility si Lord na dinggin ang prayers natin. Wala na. Kasi ikaw mismo tumigil. Tama po ba? Tama po ba? Okay, palakpakan natin ito pang Diyos. So, ano ang background dito sa prayer ni Elijah? For 3.5 years, sinumpa ng Diyos ang lugar na yun na walang rain. So, pagka walang rain, anong result niyan? Deaths? Gutom? Tama po ba? Famine? At so much distraction kasi yung mga hayop, hahanapin nila lahat kung saan meron pa sila makakain. Kaya ubos-ubos yung halaman ng lahat ng dahon. So ganun pagka merong famine. And ang famine, no rain was for 3.5 years. So no rain, no crop, no hope. Pero, kay Elijah, hindi pwede yun. Sana ganun lahat ang mga head of a family. Lalo pagka ikaw yung tatay o ikaw yung magulang kung wala na yung tatay. Lalo kung ikaw leaders ng church, pastors, future leaders. Dapat pagka merong nangyayari, malakas dapat pakiramdam natin eh. At ikaw mismo magsabi, hindi pwede ito. Enough is enough. Anong title ng message natin? Enough is enough. It's time to pray for rain. Hindi pwede ito, hindi ako papayag. Dapat ganong attitude natin. Hindi pwede na tagal na, hindi pa rin kasama si mami, hindi pa kasama si daddy, hindi kasama si kapatid. 4 months na, wala pa rin trabaho. Tama na. Hindi pwede ito. Dapat kung meron mang hindi papayag dito, tayo, mga anak ni Lord. Biro mo, 40 years old ka na. Wala ka pa rin asawa. Ang iba nga nagmamadali. High school pa lang, buntis na. Listen, something is wrong. Ang tagal na hanggang ngayon, wala ka pa rin bunga, wala kang dinidisciple. Samantalang iba, may ginaganap na sa church. Ikaw, parang paulit-ulit na sa wilderness. Papayag ka ba ng ganon? Ilang taon na may anak ka ng sweldo mo, pag single pa rin? Gising. Tagal mo sa church, hanggang ngayon may bisyo ka pa rin? Wala ka pa rin mauwing pagkain sa pamilya mo na maakasapat? Ang tagal mo na sa Panginoon, hanggang ngayon, hindi ka mapagkatiwalaan ng pastor dahil binigyan ka ng kutungkulan, nawawala ka. Pagka pinaalalahanan ka, nagtatampo ka, nagtatago ka. Ang tagal mo na, kapatid. Enough is enough. Pwede mo bang sabihin sa katabi mo, enough is enough. Magseryoso na tayo. Naalala ko yung may nagme-mentor sa amin dito, nakaakyat ka na sa hagdanan, malapit ka lang, babalik ka pa ba? Nasa church ka na, aatras ka ba uli? Sayang naman. Again, lahat magsabing enough is enough. Marami sa atin dito, o some of us kapatid ay maaaring may problems sa spiritual. Paulit-ulit, hindi nagmamature, hindi nag-grow. Maaaring pinansyal. Maaaring problema sa emosyon, madali magtampo, madali magdamdam, madali mag-left the group. Katabi mo ba, nag-left the group ba yan? Dali maglayas. Ako, naglayas ako. Dahil tampong-tampo ko sa mga kapatid ko, sa magulang ko. Matagal na kapatid. Para baga ang langit ay pintuang bakal na walang habag na bumubukas para sa'yo. Walang progress. Walang unity in faith sa loob ng family. Kapatid, it's about time na sabihin mo, enough is enough. Huwag naman ikaw mamamatay na hindi mo nakasama ang pamilya mo kay Lord. Kasi wala kang naiwan na legacy. Sayang lang. Kumilala ka pa kay Lord tapos wala rin pala sila. Hindi mo pa rin kasama asawa mo, hindi mo kasama magulang mo. Huwag kang pumayag. Please lang, huwag kang papayag. Enough is enough.
God is not looking for a great man or woman. He is looking for men or women who are great in prayer, sabi ni E.M. Bound. So, ibig sabihin, ang isang tunay na marka ng anak ng Diyos ay ang pagiging prayerful. Marka yan. Alam nyo, naalala ko, bata pa ako noon. I think, elementary yata ako noon. Iniwan na kami ng tatay ko. Nasa Project 4 kami noon, Katipunan Street. Kaya many years after, dinaan uli ako ni Lord doon. Pero as a trophy, din-display nila ako doon sa mga demonyo doon na nang wasak ng pamilya namin. Alam niyo ba ba't lugar may demonyo, may demons? May principalities, may powers. At yung time na yan, kapatid, I know, broken emotionally ang nanay ko. And spiritual, dahil yung time na yan, although graduate din siya ng Bible school, hindi na kami regular church. Broken talaga. Yung isang kapatid ko nagkaroon ng problema sa isip. Nag-breakdown bumigay. Nursing student siya noon. Tapos na-rape. Every time kasi, yung bata ko, nung bukang bibig ko, Mami, where are you? Kasi English kami noon sa bahay noon, pero hindi ako gumaling sa English. Every time hanapin ko mami ko, nakalood siya, nagpe-pray. Yung palagay ko, yun ang nagsalba sa akin. Yung sa mga kapatid ko ngayon, regular kami, every 2 weeks, meron kaming video chat, may Bible study, kasi yung dalawa nasa abroad, yung isa nasa Mindanao. And alam nyo ba, when you start and learn to pray, your prayer should demand answer. Whatever it is, dapat may answer yan. Naalala nyo ba di ba yung sabong, tapos mayroong mga nawalaan ba yun? Online sabong, di ba? Hanggang ngayon, kaso pa rin yun kasi hindi tapos storya dahil hindi pa nila nakikita yung bangkay. Alam niyo storya nun? Kaya anong iyak nila? Makita man lang namin. Skeleton man yan, para finish na yung storya. I hope naintindihan nyo. Whatever God answers sa prayer mo, dapat alam mo anong will ni Lord. Hindi maghuhula, Lord, will mo ba? Ano ba talaga? Yes or no or wait? So I hope naintindihan nyo, prayer demands an answer. Ano man uri ng answer ni Lord, at least alam mo, hindi yan para sa'yo, para sa yan, wait ka lang. Gets ninyo? Tanong mo katabi mo kung gets niya. So, ano man kapatid, natitigang sa'yo, nasa dry, remember message last Sunday? Nasa dry place ka. Whatever it is, dapat ito'y magkukos sa'yo, Lord, I need you. Lord, tagal nito. Nagkukos ito ng problema namin mag-asawa. Nagkukos ito ng problem namin sa church. Nagkukos ito ng problem sa work. Lord, nasa dry season ako ngayon. Nasa dry place. Lord, ang tagal ko na naghumahay sa'yo hanggang ngayon, walang nangyayari. Iyak na kay Lord. When the drought has persisted long enough, God calls us to return to the mountain and pray until breakthrough occurs. Kaya kita niyo si Jacob, sabi ng Panginoon, go back sa Bethel. Kasi doon tayo nagkaroon ng ugnayan, doon tayo nagkaroon ng contract. Go back to your church. Go back to the daytime na kung saan, ano yung usapan niyo kay Lord. Wag mo babago-baguhin yan. At wag mo sabi na kalimutan ko lang. Ano ba yung mountain dito? Kasi inakyat nga, grabe, umakyat pa sa mountain. Mountain is a place higher than our ways, higher than our thoughts, higher than our plans, higher than our pride and our fear. Yun ang bundok. Gusto ng Pang Diyos, umangat ka dyan.
higher than yung weakness mo, coldness mo, o anumang problema. Kasi hanggang hindi ka umangat doon, hindi mo mapipil kung anong plano ni Lord sa'yo. Hindi mo makikita. Kinakailangan mag-breakthrough ka dyan. Ayoko nito, aangat ako. Pe-pray ako kay Lord. It is a place of spiritual struggle or testing. A place of seeking God's presence. A place of breakthrough or victory. Nakita niyo si Jesus Christ, every time may problema, He prays alone. Ang Biblia nagsasabi, pag may problema, go inside your closet. Pray ka. Iyak ka kay Lord. Hindi yung kapitbahay mo pa nakakalam ang problema mo. Walang kasagutan yan. Paano kung payo nila, payong hindi pagkapatiran? Kapag ikaw nasa struggle ka na, nasa dry place ka na, tigang ka na, parang walang nangyayari, lalong nagkakagulo ang pamilya, ang relasyon ng mag-asawa, magulang. But it's about time to climb a mountain. Get closer to God. Iyak ka ng mabuti. Number 1, importante para magkaroon ng answered prayers ay recognize the drought. Aminin mo, I'm broken, I'm weak, I'm wounded, discouraged ako, depressed ako, may problem sa pamilya, hindi ganito, 4 months na, wala pa rin trabaho. Lord, 40 years old na ako, wala pa rin asawa. Aminin mo. Lord, bumabalik pa rin yung dati kong ugali, mainisin, madaling maasar, hindi marunong tumanggap ng payo. Recognize kung saan katigang. Lord, very cold ako. Hanggang ngayon, wala akong desire magkaroon ng commitment. Wala akong desire magkaroon ng ministry. Recognize, saan ka ba dry? Saan ka ba tuyo? Lord, wala akong love sa church. Kinakailangan pilitin pa ako para magsimba. You're dry. You're dry. At ang tanong doon, hanggang kailan mo kayanin yon? Lord, hanggang ngayon, hindi ko alam kung girl ako o boy ako. Ibig sabihin, sobra ang control ng demonyo sa utak mo na hanggang ngayon confused ka pa. Dalawa lang man linig ka eh. Walang gitna. Ba't natin pipilitin, girl ka, linig ka, gusto mo maging babae, lalaki? Linig ka kang lalaki, gusto mo maging babae, ano ka? Anong klaseng demonyo ang gusto mong magpakontrol? So, nasa drought ka, nastigang ka kasi litong-lito ka, it's about time to pray para mag-breakthrough ka na dyan, makalaya. Going back sa question ko, hanggang kailan mo kakayanin yung ganyang klaseng ugali, ganung klaseng attitude. Walang pagmamala sa akin. Alam niyo mga leaders dito, nakakapansin, nag-observe. Meron dito ang isang young people, tuwang-tuwa ang mga leaders. Biro mo, kinuha niya pa yung baby niya sa nanay niya para siya mag-alaga. Ganun mga ka-responsible ang hinahanap ni Lord at ihahanda para gamitin niya. Meron kang paki sa nanay mo. Meron kang paki sa tatay mo. May paki ka sa pamilya mo. May paki ka sa church. Ganun dapat. Ngayon, kung wala kang paki, nasa tigang kang lugar, wala kang paki alam kung maghirap pa rin parents mo magkagulo, wala kang paki alam kung ikaw lamon lang, gising, kain. You're in drought. Dapat may maayos. Wala kang pakialam na hanggang hindi mo pa rin kaisang pamilya mo sa palampalataya. You are in drought. Anong sabi ni Elijah doon sa assistant niya, si Gehazi? It's about time to look at the sea. Tumingin ka na. Lord, malapit ka na. Kaya na-manifest ko sa inyo, at inulit ko to, nag-date kami mga ilan leaders, sabi ko, nagle-labor ako. Na itong taon na to, bibigyan tayong sasakyan ni Lord. Kasi nakita ko yung sacrifice ng phase 9. At nakita ko yung sacrifices ninyo sa inyong giving. Ganun tayo, teamwork, tulungan. Ganyan ang tinuro ni Pablo sa Biblia.
Kung sino meron, tumulong sa wala. Kasi hindi naman forever wala yan. Lalo kung anak ni Lord yan. Dati ang time, pagka sila nakaangat, sila matutulong. Kaya I hope yung mga pinapakita, mga leaders nyo rito, mga young people, pagdating ng may trabaho na kayo, kayo naman ang tumulong. Kung napanood yung movie, pay it forward. Tinulungan ka, it's about time kung ikaw na sa kakayanan, tumulong ka naman. Can we say amen? So, kay Elijah, hindi siya nagpakunwari. Ang problema sa maraming nagsabing Kristiyano, maraming hipokrito, maraming pakunwari. Okay lang. It's not okay kung hindi kasama buong pamilya sa Panginoon Diyos. It's not okay kung hindi mo kasama asawa mo sa Panginoon Diyos. Every Sunday. It's not okay kung wala ka Sunday, wala ring gibig mo. It's not okay yan. Okay lang sana kung babayaran mo, pero hindi pa rin eh. Tandaan nyo, kay Lord, mahalaga yung date kung anong usapan nyo. So alam ni Elijah, there's problem. Kaya nga siya nagsakripisyo, umakit ng Carmel eh. Mount Carmel. Alam niya kasi may problem. Ikaw ba, alam mo ba may problema sa mga pamilya? O wala lang sa'yo? Wala kang pakialam? Hindi normal, kapatid, na asawa mo sa isang bahay, ikaw lang ganitong bahay. Mag-asawa, magkasama. At magkasama sa isang church. Kasi not until na alam mo yung problema, hindi mo alam kung ano yung pagpe-pray mo kay Lord. Kasi ikaw mismo, hindi mo alam kung anong gusto mo. Hello, nandiyan pa ba kayo? O masakit na? Okay lang yun. Dapat na, ugali natin pag ng-church, sana tamaan ako, Lord. Hindi yun ako pinapatamaan. Hindi ganun. Pangit ang attitude yun. Yun ang tinatanim ni Satan. Ang gamot para sa may sakit. Kaya pagka ginagamot ka spiritually, normal lang aray. Sino nakalagay ng alcohol sa sugat? Di ba masakit? Ganun din. Every Sunday may ilalagay na alcohol sa sugat natin. Ngayon kung sasabihin mo, pinatatamaan ka. Ay kapatid, paano ka gagaling yan kung iiwas ka? So baguhin natin attitude. Alam niyo ba ang church hospital ito ng mga may sakit? Lahat tayo rito may kanya-kanyang sakit. At huwag tayo magpakunwari. Kaya nga, every altar calling, lapit tayo kay Lord dito sa harapan. Huwag tayo pakunwari para bang normal lahat. Hindi normal. Pagka wala kang commitment kay Lord, paminsan-minsan pagbibigay mo, hindi normal yan. Abnormal sa isang totoong Kristiyano yan. Napapunta sa langit. Naalala niyo ba yung take away ko about Noah? Di ba nag-comment ako noon, ang buong pamilya magkakasama na nagbibuild ng arko. Hindi lang si Noah. Kasi kaya dapat sa church, buong pamilya nagtutulungan tayo. Kasi ang church, katulad ng arka, ito yung gagamitin, Lord, para maligtas tayo. Ang tanong ko, nasaan yung asawa mo? Nasaan anak mo? Dapat nagtutulungan tayo kasi ito din gagamitin ni Lord. Kaya since alam mo yung problema, ipagpe-pray mo sa ating Pang-Diyos. Huwag tayo pakunwari na everything is alright. So ano yung tigang? Ano yung drought? 3.5 years drought. Ano yung sa atin? Ano yung drought sa atin? It could be broken relationship. It could be unanswered prayer. It could be spiritual dryness. Ang tagal mo na ka, Lord, wala ka pa rin ministry. Dry ka. Ang tanong ko sa inyo, pag dry ka, may magbubunga ba sa'yo? O wala talaga. Kaya don't expect may prayers tutugon si Lord. Dry ka eh. Kaya alam mo kung sino yung sasagutin ni Lord. Ito yung mga taong hindi dry. Ito yung mga tao, kapatid, pag every time may altar call, tumutulo ang luha. Bakit? Dinidiligan niya yung prayers niya. Baka kayo, kapatid, problema mo na, hindi mo pa rin iniiyak kay Lord. At dahil hindi mo iniiyak kay Lord, walang luha. Para sa tatay mo, para sa bisyo ng tatay mo, para sa problema ng asawa niya, sa kapatid mo. So anong tutubod yun? Wala. Nandiyan pa ba kayo? Sa Amos 8:11, basahin natin, lahat tayo magbasa. I, the Lord, also promise you a terrible shortage.
but not of food and water. You will hunger and thirst to hear my message. So, alam niyo ba, there are times God permits us na dumating sa isang kalagayan na ang bigat ng problema. Tagtuyo tayo spiritually. So cold. Walang pakialam. Walang pakialam sa pamilya. Kasi, dinidesire ni Lord, pagka inalaw kang dumating sa ganung klaseng kalagayan, iiyakan mo yan sa Kanya. Yan, di ba sabi ni dito, Lord, ang gusto ni Lord, maging uhaw tayo sa Kanyang salita. So, anong message ba ko? Anong take away niyo dyan kay Amos? Kailangan pang Diyos, ikaw. Kailangan pang Diyos, yung prayer mo. Kailangan pang Diyos, nakikilalanin mo siya araw-araw through prayers at pagbabasa ng Bible. Hindi pa ba isang privilege yan? Sino rito sa inyo nasabi lang na hindi kita kailangan dito? Di ba ang sakit? Sino sa inyo rito, kapatid, ang nanay mo, tatay mo, hindi ka na inuutusan sa bahay kasi parang wala ka rin naman? Di ba ang sakit nun? Daddy, bakit? Hindi mo na ba ako anak? Mami, hindi mo na ba anak? Naalala ko, nag-usap kami ni Pastor Clay nung linggo kasi may pinipresent ka. Tapos may challenge ako sa kanya, Pastor, tinataboy mo na ba ako? Ang hirap pagka na-feel natin, hindi tayo kailangan ni Lord. Ang hirap. Chapter 6 ng Noah, ng Genesis, kapatid, anong sinabi ng pang Diyos? I regretted na ano. Nabasa niyo ba yun? Bakit hindi niyo nabasa yun? Pinagsisiyan ng pang Diyos, ginawa niyang tao. Ang sakit nun. So itong naman ng Amos, gusto ni Lord, ikaw. Ang problema lang, pag may problema ka, hindi siyang dinalapitan mo. Hindi mo iniiyakan yung problema mo sa Kanya. Sa altar calling, nasaan kayo? Yung naka-opportunity, kapatid, makalapit tayo kay Lord. Makipag-ayos tayo sa Kanya. Hindi nakatayo ka lang dyan. So, papandidigin ni Lord ang prayer mo. Hindi ka uhaw sa Kanya. Keyword dito, thirst. Tama po ba? Hunger and thirst. Pag hindi nakita ni Lord sa'yo yan, ano ipapakain sa'yo? Anong papainom sa'yo? Hindi ka na hunger sa presence ni Lord. Hindi ka na hunger kasama mong pamilya mo. Wala na. Normal na lang sa'yo gano'n. Tanggap mo na, kapatid, kakalungkot ka. Yung panganay ko, anak, hindi namin tinitigilan sa prayer. Di ba, tagal na, 2 years na yata, 3 years, wala yung panganay ko. Siya palang pinakamagaling na musician dito. Kasi siya ang tumagal sa UP, training sa music. Pero, meron siyang ibang minahal, yung world. Pero, ibig sabihin, nag-give up kami? No, hindi pa pwede. Tandaan nyo, may alibughang anak, di po ba? Prodigal son. So kung alam mo yan, naunawaan mo, hindi mo titigilan sa prayers. Can you say amen? So if you can pray for rain, if you keep calling, yung kakulangan mo ay normal lang. 40 years old, kala kapatid, since 20 years old, na gusto mo na mag-asawa, pero 40 years old, parang suko ka na. Tagal mo sa work, hanggang ngayon wala pa rin promotion. Pero sinasabi mo, magaling ka. Tagal mo sa church, wala pang ministry. Tagal mo sa church, hindi mo pa rin kasama asawa mo. Kapatid, don't call those tigang na na normal. Ang pangako ni Lord sa mga anak niya, tayo ay ulo, hindi tayo buntot. Lahat magsabing amen. Kaya ibig sabihin sa work, ikaw dapat number 1 dyan. Sa klase mo, ikaw dapat number 1 yan. Ngayon, kapatid, anak ka Lord, sinasabi mo, anak ka Lord, ganun ka pa rin. Then something is not normal. Huwag mo tatanggapin yan. Huwag ka dapat pumayag. Hindi ako papayag na wala akong ministry sa church. Hindi ako papayag na ganito lang ako. Hindi papayag na every time na lang nadidila yung giving ko, ay nakalimutan ko. Huwag kang pumayag. That's not normal sa isang totoong nagmamahal kay Lord. Hindi normal yan. Kaya hindi normal na hindi mo kasama asawa mo. Hindi normal na kahiwalay kayo ng tahanan ng asawa mo. Hindi normal, kapatid. Ang tagal mo na, wala ka pa rin bunga.
Kaya pag gaganong kapatid, anong gagawin mo? Iyak na kay Lord. Kasi yun ang tamang response. Kahit matagal nang wala kasagutan si Lord, huwag mong titigilan yan. Okay ba sa inyo yan? The first step toward revival is admitting we are dry. Kaya kanina may leader kumausap sa akin, kapatid, sabi ko sa kanya, dapat naiintindihan nila, anak sila ng leader. So maagang-maaga may payo kaagad si pastor, no? Dapat alam ng anak mo, anak siya ng leader. Para naman maging responsible sila sa family, maging committed sa church. Number 2, God, sabay-sabay tayo, God still answers prayers. Okay ba sa inyo yun? Dapat lang, kasi kung dry ka na dyan, wala na, hindi normal yan. Sino rito nakaroon ng experience na in the past, no matter gano'n man katagal yan, ay meron kang pinag-pray, tinugon ni Lord. Taas ang kamay. Yung iba, wala pa. So, anong ibig sabihin yan? God answers prayers. Nagkaroon ko ng experience. Huwag mo titigilan yan. Nagkaroon ka na pala experience at tinugon ni Lord ang prayers mo. Tapos ngayon, very cold ka. Ngayon, kapatid, mayroong mga bagay pinagpe-pray ka, pero sinukuha mo na at inisip mo, ganito siguro will ni Lord, normal na. Wag. Pagkatigang-tigang. Number 2, dapat mo ring isipin, prayer mo dapat tama. Huwag yun. Wala na nga sa Bible. Ay pinipilit mo pa rin. Tulad mga sinasabi ng marami mga homosexual, linika ako ni Lord. Kaya manatili ako ganito. Kaya meron yung ang matawag doon, yung reveal. Sinaselebrate pa nila yan, gender reveal. Tapos pagpe-pray mo pa, sasabihin mo, sasamang ka ni Lord. Any prayers na labag sa Word of God, wag mo na asan darating yan. Kaya make up tayo, magpakaayos tayo. Tama po ba? Tama po ba? So, importante yung prayer mo, tama, walang dinalabag sa mga utos ni Lord. Pangatlo, usually, hindi ko generalize, sasagutin ni Lord yung prayers mo on higher ground. Di ba si Elijah umakyat ang bundok? Anong ibig sabihin? Umangat ka sa kinalalagyan mo. Umalis ka dyan sa kinalalagyan mo. Huwag mo tanggapin normal yan. Umangat ka. Umangat ka. Pangapat, God answers prayers pagka you will search it with all your heart. Ba ano sabi ng Pang-Diyos? Knock and it shall be open. Seek and shall find. Ask and it shall be given. At ang lahat ng sino mang kumakatok, naghahanap at humihiling, anong pangako ni Lord? Bibigyan. Baka ikaw hindi ka nag-aas. Kasi hindi mo tanggap na nasa tigang ka. Baka ikaw kapatid, pag nag-aas ka, hindi mo na mahahanapin. Very called ka sa church. Very called ka sa ministry. Parati ka ginigising, pipilitin. May action yan. That magsabing may action. May magandang example sa'yo. Di ba kanina binanggit ko si Jacob? Di ba sinabi ni Jacob sa book of Genesis, I will not let you go until you bless me. Itong pangyayaring ay ito. Unang-una, gusto ko maintindihan nyo, anong ibig sabihin ng pangalan Jacob? Deceiver, mandililang, madaya. So yun ang mga karakter na kadikit sa pangalan Jacob. Dinaya niya tatay niya si Isaac, dinaya niya ang kapatid niya si Esau. Kaya napilitan, masikit man sa puso ng magulang niya, pinalayas siya. Kasi nagbitaw ng salita si Esau na papatayin niya si Jacob. So malis siya. At doon siya nakapag-asawa. Pero doon din siya dinaya. Nang daya sa kanya ay si Laban. Tandaan niyo kung anong tinanim natin, aanihin natin yan.
dumating ang time gusto magbagong buhay na si Jacob. Di ba dumating sa inyo, gusto ko something must change. Ayoko ng ganitong buhay. So bumalik siya. Ang problema, yung nakatatak sa bahay niya, papatayan ko ni Esau. So, isang mahalagang message din dito, ibe-bless tayo ni Lord sa lugar kung saan tayo tinanim. So, kailangan bumalik siya kung gusto niya maayos ang buhay niya. So, sinabihan niya mga anak niya, asawa niya, humiwalay kayo sa akin kasi pagka gumawa ng violence sa aking kapatid ko, hindi kayo madadamay. So, sinecure niya pamilya niya. Pero on that night, may nakipagbuno sa kanya. Alam niyo, sino nakaalam storya nun? May nakapagbuno. Ang teaching sa Bible School na scholar, theophany ng Pang-Diyos siya. Ng iba, si Lord talaga yon. So nakipagbuno, wrestling. Yung representative ng Diyos at si Jacob. So sa pagre-wrestling, na-delay ang biyahe. Na-delay ng pagtanggap ni Jacob doon sa prayers niya. Please listen, mahalaga ito. Kaya sabi ni Jacob, doon sa ka-wrestling niya ang Diyos, mag-uumaga na, bitawan mo na ako. Ayaw. Kasi importante, mabago muna yung pangalan niya. Listen, sino rito mga may matitinding prayers? Gusto ko nga pakita, sana nandito kayo sa unahan mamaya para magpagtulungan. Sino rito may matitinding prayer request? Isa, ang iba wala lang. So si Jacob may matinding prayer request. Anong prayer request ni Jacob? Ma-reconcile siya sa kanyang kapatid, bumalik siya sa lupang pangako ng Diyos. Dapat lang. Dinilay siya ng Diyos. Mismo, no? Di ba? Sabi, ang gusto ng Pang-Diyos, mag-pray sa Kanya. Pero it seems dito story to, dinidelay ng Diyos. Si Lord ang nagdi-delay. Listen, magandang mensahe ito. Aral sa ating lahat. Alam niyo ba bakit dinelay si Jacob? Di ba sabi ni Jacob, mag-uumaga na? Kasi ang nakadikit sa pangalan ni Jacob, mangloloko, mandaraya, magnanakaw. Pupunta siya, makikipag-reconcile siya kay Esau, na nakadikit pa rin sa kanya yung pagiging manloloko, mandaraya, manlilinlang. Babalik siya sa lupang pangako, kung saan sinabi ng Panginoon, I will bless you sa land na yan, na manloloko pa rin siya, manlilang. Malabo yan. Come on, listen. Baka yan ang reason kung bakit hindi binibigay ni Lord yung praise pa natin kasi nandun pa rin nakadikit yung dating ugali natin sa atin. Hello, totoo ba? Manloloko pa rin tayo, nasa atin pa rin bisyo, lalakero pa rin tayo, babaero pa rin tayo, tomboy pa rin tayo, bakla pa rin tayo. Hindi talaga tayo makakabalbalik. Kahit anong pray mo, hindi ka pa rin faithful sa giving mo. Pagka wala ka, wala rin givings. Nakakalimutan mo na yun ang date na pagbibigay mo. Paano ka bibigay ni Lord sa'yo? Nandun pa rin yung ugaling salbahe mo, tamad, etc. Ayaw mo magpasaway. Bino mo, pastor na nagsasaway sa'yo, ayaw mo pa rin magulang mo nagsasaway sa'yo, galit ka pa rin. Ano mangyari sa'yo? Hindi talaga ibibigay sa'yo ng Lord. Kaya pala, pinigilan siya. Hey! Hanggang hindi mababago ang karakter mo, hindi kita papayagan bumalik. So anong ginawa ng Pang-Diyos? Binago niya pangalan. Ano yung pangalan ni Jacob? Israel. Anong ibig sabihin Israel? Anong ibig sabihin ng Israel? Nakipagbuno sa Diyos. Grabe, gusto pala ng Pang-Diyos yan, makipagbuno tayo sa Kanya. Lord, I need this, Lord. Kahit magdamag pa, Lord, iiyak ako hanggang hindi mo bibigay sa akin. Pagka sinabi pang Diyos, magbagong buhay ka muna, alisin mo yung Panginoon ugali, okay lang, Lord. Kaya hindi ako bibitaw sa'yo. Yang nakatatak na kay Jacob, hindi na yung manloloko, mandaraya, pati magulang, linuloko, o baka mayroon sa atin yan. Linuloko niya tatay niya eh. Alam niyo ba yon? Yung tatay niya magbibigay yung blessing sa kanya, linuloko niya. Dinaya niya.
Kaya pala, hindi siya makabalik. Pinigilan siya mismo ng Diyos. Kasi dapat may mabago. Yan ang isa sa mga dahilan kaya hindi binibigay ni Lord sa atin yung gusto natin. Kasi hindi pa tayo qualified, hindi pa tayo ready. Dapat may mabago. Dapat si Lord, hindi mo na pinagnanakawan, generous ka na. Dapat may ministry ka na. Dapat take up responsibility. At kahit pagalitan ka, hindi mo bibitawan yan. Hindi uulahan mo work mo. May usapan kayo, hindi ka darating. Come on. Wake up. Wake up. Kaya pala ang tagal mo na wala pang trabaho, hindi normal yan. May pinasusuko si Lord sa iyo. Nakipagbuno sa iyo si Lord. Dapat nga, i-appreciate mo, sige Lord, yakapin mo pa ako. Kahit masaktan ako, nasaktan talaga si Jacob noon. Bakit? Pinilayan siya. Masasaktan talaga tayo, pero makakapasok ka na sa lupang pangako. Mare-restore ka na sa relationship mo sa pamilya, sa kapatid. Okay ba sa inyo yun? Okay ba sa inyo yun? Sino dito kapatid tinamaan? Palakpak ng malakas. Mabuti naman. Kasi ang iba ayaw na tinatamaan sila eh. Basahin natin to, James 5:13 hanggang verse 16. Dito marami tayong mapapulot na aral. Is anyone among you suffering? Tagalog, meron ba dito nagdurusa? Meron ba dito napipighati? Meron ba dito malungkot? Meron ba dito broken-hearted? Meron ba dito depressed? Yun. Meron dito ba lumaki sa utang? Meron ba rito ang tagal-tagal na hindi pa rin gumagraduate? Meron ba rito hanggang ngayon, kapatid, meron ka mga anak hindi faithful kay Lord, hindi committed sa church, walang ministry? Anong sabi ng Bible? He must pray. Sabi mo katabi mo, you must pray. Meron ba rito, kapatid, lapit-lapit ng bahay mo, late ka pa rin sa church? Nauunahan ka ba ng phase 9? Sabi mo sa kanya, you must pray, may problema ka. Dali sabi mo, huwag kang matakot. Para magbagong buhay niya kasi baka maiwan pagkatunog ng trombeta. Is anyone joyful naman? Kabaliktaran. Dapat masaya ka. Sino rito binibless ni Lord? O alisin mo si mangot sa mukha mo. He is to sing praises to God. Hindi nakatayo ka lang. Ang buti-buti sa iyo, Lord, ang tamad mong lumundag, ang tamad mong pumalakpak, ang tamad mong umawit sa Pang-Diyos. Mahalaga ito kasi itong James 5, sikreto ito sa answered prayers. Verse 14, is anyone among you sick? Halos lahat dito kinover. Secret sa answered prayers. Kaya kung gusto, meron ditong gusto na tumanggap ng kasagot sa prayer, unawain natin ng mabuti ito. Kung sino malungkot, anong gagawin? Kita nyo, hindi na unawa. Sino may mabigat ng problema, anong gagawin? Sinong tomboy rito, anong gagawin? Sinong bakla rito, anong gagawin? Sino rito kapatid, may asawa ka na, naghahanap ka ng babae, anong gagawin? Pray. Sino rito binabless, anong gagawin? Anong sabi? Sino masaya, anong gagawin? Magpuri, magpakasaya, lumundag. Huwag mawawala sa church. Pinagpe-bless ka na, wawala ka pa church. Verse 14 na tayo. At least, na-master natin verse 13. Is anyone among you sick? Anong gagawin? Magbasa kasi kayo. He must call for the elders, spiritual leaders, pastor, ibig sabihin. Kaya mahiya. Sanay ako sa ospital. Sanay ako, kapatid, sa mga bahay na hindi presentable. Sanay ako dyan. Alam niyo, yung bagong pastor, pinapunta kami sa mga concert. Alam niyo mga lugar ng concert? Marami pang maketong. May member nagsabi, Pastor, dapat i-anoint ng oil. Nakakita ba kayo? Sino rito nakakita maketong na sariwa pasugat? May langib-langib pa yun, may nana. Aba naman, meron pa, ang bait-bait ng isang kasama namin. Pastor, sabi ng Lord, kinausap na siya ng Lord. Ako, masunurin ako. Hindi ko kinwestiyon. Sandali lang, faithful ka ba? Baka hindi boss ni Lord yan. Hindi ko lang kinwestiyon yun.
i-anoint mo. Ay, grabe, kumuha ko ng langis. Parang ganito, kapatid, may sambay langis. Yan. Pinahid ko. Habang pinapahid ko, dumikit mga langib, mga nana. Okay lang. Kaya huwag kayo mahiya kung may sakit kayo. Kaya ko yan. Kaya ko yan. Gusto nyo may sugat dito, pahilan natin langis. Hindi ako magsusuka. Now, a point is, kapatid, mahalaga ito sinasabi ni Santiago. Huwag mo isipin, anyway, anak ako, Lord, magpe-pray ako. Hindi yun ang way ng Bible. Kasi ang turo ng Bible sa atin, we recognize each other. Kilalanin mo sino tatay mo, sino nanay mo, spiritual. At i-honor mo. Pagka hindi mo ginagawa yan, hindi mo ino-honor leaders mo. Tinuturuan tayo ng Biblia. Kaya kung pipilitin mo, anak naman ako ni Lord. Pwede na ako. Hindi na nagdila sa pastor. Okay, pag-pray natin sa sasakyan. O pag-pray natin yung may sakit. You are not honoring God. Mali pa lang pagka sinabi ng pastor, ikaw na yan. Pero hanggang di sinasabi yan, wag. Kita nyo kaya galit ang Diyos kay Saul? Yung hindi niya trabaho niya. Tama, Brother Jess? So, tinuturuan tayong Bible na hindi kayong magkamali sa prayers. Tinuturuan ng Bible, i-honor natin leaders natin. Lalo na yung nagsisikap para sa inyo na maayos buhay nyo. Kaya ako, kapatid, pagka sinabi pa, pag-pray, walang problema. O punta mo yung bahay, pag-pray, dedicate, walang problema. Kasi utos ang Bible yan eh. And we are honoring God pagka sinusunod natin yan. Kaya kung hindi mo pinagpe-pray, business nyo, hindi nyo pinagpe-pray, may sakit sa pastor nyo, then you're not honoring God, you're not honoring pastors. Ang tanong ko sa inyo, sasagutin kaya ni Lord ang prayer mo? Ginigising tayo ni Lord dito. Masyado kang katulad ni Saul. Masyado mo tinaas ang sarili mo na hindi pa time. May timing yan. At magsabing may timing. At anong pangako ni Lord pagka tinawag mo yung pastor mo, leaders mo? And, of the church, and they are to pray over him, anointing him with oil, in the name of the Lord, verse 15, and the prayer of faith will restore the one who is sick. Mayroon talagang miracle mangyari, kagalingan. And the Lord will raise it up, and if he has committed sins, he will be forgiven. Yan pang isang bagay kung bakit hindi dinidinig ni Lord yung mga taong may sakit. Kasi ang prayer niya hindi effective. Unang-una, hindi pastor o church leader na inampoint na Lord, ang pastor para mag-pray. Paano kung may kasalanan yan? Di ba ang sabi ng Isaiah, kinukubli ng Diyos ang kanyang mga mata na hindi tayo pakikinggan. Bakit? May sin eh. Hindi ka faithful sa giving mo, hindi ka faithful, wala kang ministry. Sa palagay mo, wala kang sin dyan. Hello, gising. Part ka ng body, hindi mo pinaperm yung part mo ng body. Sa palagay mo, wala kang sin nun. Gising. Kaya itong sinasabi ni Pablo, ni Santiago, you need someone who has that faith. Kaya pagka siya'y nagkasala, anong sabi na? He will be forgiven. 16, forgiven. Therefore, confess your sins to one another. Your false step, your offenses. Importante ba ito, kapatid? Magsasabi ka. Total, ikaw gumawa niyan eh. Magsasabi ka. Ba't ka mahihiya? Kaya dito again, tinuturuan tayo ni Lord na maging transparent tayo. Walang sikreto. Nagsasabihan tayo ng totoo. Bakit? Kailangan natin ang habag ni Lord. Tama, tagal mo lang hindi kasama pamilya mo kay Lord, tapos magkukubli ka pa. Tagal na nga hindi sinasagot ni Lord ang ma-press mo. Tandaan nyo, hindi nyo kayang bayaran. Kahit faithful ka pa sa giving, hindi mo kayang bayaran ang favor ni Lord. Not until may forgiveness ng sin. False steps and pray for one another that you may be healed
and restored. The heartfelt and persistent prayer of a righteous man, believer, can accomplish much. Alam nyo? Yung sincere prayer ng leaders nyo can accomplish much. May effective talaga yon. Unawain nyo, can accomplish much. Pero yung prayers natin na may problem tayo, may sakit tayo, may sin, it will not accomplish much kahit pray mo maya-maya. Walang mangyayari yan. Kasi it will only accomplish much pag prayer ito ng church leader. Magpe-perform talaga yan. So, ang ganda ng topic ngayon. Sana nagte-take notes kayo. Wag kayo magtiwala sa utak. Otherwise, hindi ka mag-effective sa ministry mo. Kaya accomplish much when put, into action. At dahil na put into action, ibig sabihin, sumunod ka, isinagawa mo. Anong pangako ni Lord? It will become effective. Anong prayers maging effective? Kung yun nagpe-pray ay may aksyon, kung yun nagpe-pray ay sinunod niya yung payo ni Santiago, call the leaders, call your pastor, and confess your faults. Only then, yung prayers na yon ay maging effective. Come on. I-cry out na natin kay Lord. Admit natin na sa dry land tayo, drought, kasi hindi nangyayari ito, kasi hindi natin ginagawa. It is dynamic and can have tremendous power. Antindi nito. So, ibig sabihin, kahit ang leaders nyo, medyo may edad na, kahit ang pastor nyo, kalbo na, kapatid, powerful yan. Effective yan. So, ang tanong ko sa inyo, kanino mo gusto magpa-pray? Sa sarili mo lang? Kanino mo gusto pa-bless bahay mo? Kung sino-sino na lamang? Ang liwanag na ng sinabi ni Santiago. Effective prayers, one that God will make it effective and have tremendous power, ay kapag pinagpe-pray ng tamang paraan. Hindi ko linilip up ang sarili ko. Hindi ko linilip up mga leaders dito. Ang linilip up natin, yung salita ng Diyos. Salita niya yan, mangyayari yan. Kaya huwag na tayo magpakunwari. Kaya pala matagal na sa atin, taon na, walang nangyayari. Kahit ikaw pa nagpe-pray. Kasi, yun sa Santiago, hindi natin na-meet ang condition dyan. Anong ibig sabing righteous? Baka naman sabihin nyo, huwag nyo ma-interchange yung perfection tsaka righteous. Although sinabi ng Panginoon, be perfect for I am perfect. Goal natin lahat yun. Pero wag naman sana maging excuse yon. No one is perfect. Kasi trinatrabaho natin yon. Pero righteous, dapat nasa atin yan. So anong righteous? Define natin righteous. Rinibil lang ni Lord sa akin yan. Righteous doesn't mean being perfect, but is more of a lifestyle. Lifestyle na ugali mo na yon. Di ba may ugaling naninigarilyo? Ugali mo na yon. Kahit ang church ka na, naninigarilyo pa, umiinom ka na. Ugali mo na yon. Hindi mo lifestyle ang pagtigil. So, ang ibig sabihin righteous, part na ng buhay mo yun. Nagsisimba ka regularly, nagbibigay ka ng tama, meron kang ministry, tinatanggap mo ang responsibility. So, ibig sabihin, ang paging righteous ay lifestyle yan. Pinapractice mo yan. Hindi ko naman sinasabi, perfect ang pag-practice mo. Parang ganito, nagluluto ka. Sino nagluluto rito? Taas ang kamay. Every time ba nagluluto ka, masarap parate? Hindi. Ganun din. Ang pag-righteous, may time, parang may problem. Pero, hindi mo ugali ang gumawa ng kasalanan. Nagagets yun na, ibig sabihin righteous. Yun na ang life mo. Hello, nandiyan pa ba kayo? Yan na ang life mo. Pinapractice mo na. It is more of a lifestyle. Kaya, pagka pinapractice mong righteous, ito yung sinasabi ng Bible. Binasa natin, when put into action. Ano yung put into action? Yung paging righteous mo. Pinapractice mo paging Kristiyano mo, paging ilaw mo. Hindi yung pagka sino kasama mo, nagbabago ka. Ano yung hayop ng pabago-bago, yung kulay? Unyango. Ayaw nila yung unyango.
Kung ano ka Sunday, ganun ka rin Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Kahit CEO ka ba, kahit manager ka pa, hindi nagbabago. Anak ka ron, representative ka ron. Hindi yun, pagka nasa church ka. Kaya nga si Pablo, rinebuke niya si Pedro. Pedro, pagka Kristiyano ka, tuli o hindi tuli, excuse me, spiritual, yung type talaga ng tuli. Ay, hindi ka dapat ganon. Tama ka, Julio? Sino mang katapat mo? Kristiyano ka pa rin. Hindi nakakalimutan. Baka sa church kapatid, straight ka. Pagdating sa company mo, nagnanakaw ka sa taxes mo. You're not practicing righteousness. Kaya talagang hindi didingin nila yung prayer mo. Gising! Sabihin ka tabi mo, gising! So yun ang lifestyle. You're not perfect kasi may time you fail. Parang ganun, example, may time hindi masarap luto mo. O parati pag magluto ka, Brad, yung nagtas ng kamay, yung may love, masarap parati luto mo. Di ba may time, katabi mo ba yung nagtas ng kamay? Parati ba masarap luto mo? O, di ba? Ganun din ang righteousness. May time. Hindi. Pero hindi naman ibig sabihin, hindi ka na righteous. Kasi lifestyle mo na yun. Yun ang pagkakaiba ng perfection. Ang pangako ni Lord, sa verse yan, when put into action, sa verse 16 yun ha, balikan yung verse 16, when put into action, ano yung action? Yung pagiging righteous mo. Kasi the prayer of the righteous availeth much. Tama po ba? When put into action, and it is made effective by God, maging epektibo yung prayer mo. It is dynamic and can have tremendous power. Ganon din naman ang kasalanan. It will stop God from answering our prayers. Number 3, malapit nang matapos. Medyo na-enjoy lang ako kasi lahat kailangan natin to eh. Dito tayo may problema, yung prayer, ang call natin. At mali ang prayer, at mali yung taong dinalapitan natin. Number 3, resolve to pray. Anong sabi ni Elijah? I'm going back to the mountain. Akit ako, kahit mataas yan. So, the point here, he separated himself from the crowd. No distraction, just between God and him. Dapat ganun tayo. Pagka maraming taong nakapaligid sa atin, ang daming problema, mag-decide ka, sandali lang, hiwalay ako. Kung sakaling kapatid, ito payo ko sa inyo, kung sakali, hindi ka makaiwas sa maraming tao, dito sa church, open ito. Just call me, papabukas ko ang church para sa'yo. Kapatid, gawin mo na yan, pamilya mo nakataya dyan eh. Future mo nakataya. Papa-open ko ang church para sa'yo. At maganda dito ka sa altar. Dito ka sa state, iyak mo kay Lord. Kapatid, tinuturoan ko lang maging successful kayo sa life niyo. But let's do this right sa prayer. Kasi Elijah, hiwalay mo na sa crowd. It's him and God only. At importante rin yung posture. Kaya importante lumuluhod. Naalala ko kapatid, yung connected pa kami Shema, tumabi sa akin yung isang presbyter, tiga sa Leyte o Sama, kalimutan pa. May nakasama natin sa medical mission, kinapa niya tuhod ko. Pastor, mukhang manipis pa yung tuhod mo. Ibig sabihin, kulang pa sa luhod. Pero alam niyo, yung tuhod ko ngayon, malalim na. Kasi kapag luluhod, wala masyadong kalyo pero lumalim na siya. Kasi yun tamang posture eh. Yung humble. Nakita niyo mga Hapon, ano ba mga nation? Lumuyo ko pagka may tao. Minsan, kapares lang nila yan, pero, ano pa kaya ang Diyos? Hindi pa ba tayo yuko niyan? Ayun ang dahilan kung bakit hindi mo matanggap-tanggap. You're so high. You're so, punong-puno ka ng pride, kaya hindi ka makalod kay Lord. Ano mo yan yung future mo? Alam niyo ba, ang babae pagka manganak, di ba nakabuka ka? Tayo naman, para tayo manganak spiritually, nakaluhod. Birthing position natin yun. Diyan ka manganganak ng mga great things from God, nakaluhod. Sa Santiago 5:17 hanggang 18, Elijah was just as human. Hindi po
hindi po perfect si Elijah. Hindi po hindi katulad ni Solomon, ni Samson, grabe ang supernatural. Si Elijah, ordinaryong tao. Anong sabi ng Bible sa kanya? Elijah was just as human as we are. And for 3.5 years, his prayers kept the rain from falling. Prayer niya rin yun eh. Kaya hindi umulan. Kasi ang sama ni Ahab, ang sama ng kanyang asawa. But when he did pray for rain, pero nung binago niya na yung prayer niya, this time praying for rain, it fell from the skies and made the crops grow. Kaya wag mo isipin, ay hindi ako leader, hindi ako pastor, hindi ako fasting pool, although importante mga yon. Kaya wag mo isipin na hindi pakikinggan prayer mo. Wag mo isipin na kinakailangan kapatid maging maalam ka sa Word of God. Humbleness lang. Recognizing na ikaw nasa drought, nasa tigang ka, and you need help from God. Yan po ang pagka-describe kay Elijah. Hindi sa supernatural na human. Simpleng tao lang siya katulad natin. And yet, nung nag-pray siya na huwag kang magkaroon ulan, for 3.5 years, hindi pinaulan ng Lord. Pero nung nag-pray na siya na umulan, pinaulan ng Pang-Diyos. Prayer is not preparation for the battle. Prayer is the battle. Ang sabi ni Oswald Chambers. Ano mga dahilan kung bakit hindi tinitugong ni Lord ang verse natin? Unang-una, that if two of you agree on earth, it shall be done. Importante may agreement. Agree kayo ng asawa mo, agree kayo ng pamilya nyo, o mga pamilya, ito yung pagpe-pray natin ha. May agreement. Pangalawa, if you abide in me and my words abide in you, importante, hindi ka disconnected kay Lord. Kaya yung mga hindi sinasagot ni Lord, yan yung mga tao na you see me, now you don't. Now you give me, now you don't. Pangatlo, kaya hindi tinutugon ni Lord ang prayer sila kasi ang dali na sumuko. Dapat hanggang hindi sinusagot ni Lord ang prayer mo, huwag kang give up. Pray without ceasing. 1 Thessalonians 5:17. Tama ba ako, Brother Jess? Okay pa memory ko. And, pang-apat, magkakaiba yung desire at determination. Nandiyan ba yan? O yan. Magkakaiba yun. Iba kasi gusto ko lang. Ang tanong, determinado ka ba? Mamaya mo ba dinalambing kay Lord yan? So, ang prayer, hindi lang dapat desire, dapat determinado ka. Not until God answer my prayers, I am not released sa prayers ko. Kahit tumanda ka na. And number 5, patapos na ako. Repeat the prayer. Ilang beses pinag-pray ni Elijah yung para umulan? 7 times. And each time nagpa-pray, sabi niya kay Elijah, ibig sabihin kay Gehazi, ibig sabihin, Gehazi nga ba yung assistant niya? Kalimutan ko lang. Hindi nag-give up si Elijah. Naniniwala siya may sasagot. Kaya sabi sa assistant, tingin mo baka meron na. Una. Pangalawa, tingnan mo baka meron na. Hindi pa rin siya tumigil. Pangatlo, tingnan mo baka meron na. Hindi pa rin tumigil. Pang-apat na tingnan mo baka meron na. Hindi pa siya tumigil. Dapat ganun tayo. Kahit ilang beses, huwag kang titigil hanggang hindi binibigay ng Lord. Persistent prayer is not unbelief. Baka ibig sabihin, may faith na ako, tama na isa. Ang dami sa atin, nadadaya ang demonyo. Tama na isa. I believe in God. So dito in-explain, persistent prayer is not belief. It is faith that refuses to give up. Kaya huwag tayo mayabang. Huwag ka mag-assume. Yan ang trabaho ni Satan, pinapa-assume sa'yo, okay na, tama na isang beses. God is love naman di ba? Ginagamit pa natin si Lord. Pero yun pala, dinadaya ka na ni Satanas. Luke 18 verse 1, now Jesus was telling the disciples a parable to make the point that at all times, they ought to pray and not give up and lose hope. Jesus Christ nga nagsabi, malimang kay Paul sa Thessalonian, si Jesus Christ na nagsabi, never lose heart, never give up. Pray mo lang yan. Pray mo lang asawa mo. Kahit tumanda ka na. Hanggang sa namatay ka, dapat din ang huling pray mo, Lord, mamatay man ako, hindi ko makita, pero Lord, asawa ko, anak ko, manumbalik sa'yo. Ang pinaka-importante kapatid, we must pray with all our hearts. Sabi sa Galatians 6:9, sabay-sabay natin basahin to. Ang ganda nito. So let us not become tired of doing good, for if we do not give up,
the time will come when we will reap the harvest. Remember, answers comes right after you feel quitting. Minsan kapatid, yung kasagutan ni Lord dumarating na parang feel mo na ayoko na. Iba si Lord. Alam nyo, ang farmer, hindi naman, yung mga sama impatient dito. Nakakita ka ba nagtanim buto ngayon, tapos kinabukasan hugayin na naman uli niya, titignan ka may ugat? Nagtanim ng stem, di ba, may mga halaman, stem, tinanim mo, kinabukasan titignan mo kung may ugat. Hindi ganon. Hindi mo kinakalahukayin yan, basta alam mo tutubo yan. Amen? Dapat ganon. Ang attitude natin sa prayer, alam mong tutubo yan. Meron tatlong challenges dito. But before we go sa challenges na yan, wag mo tipirin prayer mo. Wag mo oorasan, wag mo mimituin, wag mo bigyan deadline. Hanggang ganito lang ako pagpe-pray ko. Pang-apat, kapag din paalala, even si Jesus Christ alone na nalangin at umakit ang bundok. Tayo pa kaya? May tatlong challenge ako gustong ibigay sa inyo. Number 1, name your drought. Saan ka ba may problema? Dapat masabi mo yan. Anong bahagi ng buhay mo, kailangan mo lang ulan, kailangan mo habag ni Lord, kailangan mo blessing. Number 2, book your mountain. Go higher, preparing church. Pastor, sa Tuesday pumunta akong church, mag-isa magpe-pray ako. Book a mountain. I want to be alone. O mga anak, kaya pwedeng ko masapin mga anak mo, anak, sa labas muna kayo ha? O nanalangin lang ako. Okay lang yun. Huwag niyo stove, huwag kayong papasok. I want to be alone with God. Book a time, book a place, book a mountain. Pangatlo, keep looking. Ibig sabihin, always expecting may kasagutan. Kahit ilang beses mo na pinagprayan, always expect may kasagutan. Sa 2 Chronicles 7:14, tumayo tayong lahat. Dito tayo magtatapos. MC, sino bang tutulong sa akin rito? And ready na tayo mag-altar calling. Huwag kayo mahiya, pwede niyo sabihin yung prayer request niyo sa akin, ha? Practice natin. Magkapakapatid tayo dito, isang pamilya tayo, huwag tayo mahiya. Huwag kayo mahiya, bumulong sa akin. Yung maglalapit ngayon. Sabay-sabay natin basahin to, 2 Chronicles 7:14. And my people who are called by my name humble themselves and pray and seek. Anong ibig sabihin seek? Crave, require as a necessity. My face and turn from their wicked ways, then I will hear them from heaven. At hindi lang bibigay nila yung desire natin. Ito yung pinaka-importante. Kahit hindi na ibigay ni Lord ang iba, basta importante, patatawarin lang tayo. Yun ang pinaka-importante. And forgive their sins and heal their land. Challenge sa inyo lahat, kaya nyo pa ba natigang kayo? Kaya nyo pa ba kapatid na hindi kayo makakasama pamilya kay Lord? Kaya nyo pa ba kapatid na minsan nagbibigay ka, minsan hindi, late o ano man? Kaya nyo pa ba yun? Kaya nyo pa ba hanggang saan nyo kaya na wala kayong ministry? Hanggang saan nyo kaya nang basado ng pagdalayan sa Satan sa inyong isipan na ikaw ay bakla, ikaw ay tomboy? Hanggang saan mo kaya? Hanggang saan kaya kapatid na galit ka sa asawa mo, galit ka sa magulang mo, at wala kang forgiveness? Hanggang saan mo kaya? Nasa tigang ka, you need God right now. And perhaps, at this moment, itong place na to ay isang bundok ngayon. It's time to bow down. It's time to say, enough is enough. Tama na to, hindi pa pwedeng ganitong buhay namin.